nasa atin ang linya si Jail Superintendent J-Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng BJMP. Magandang umaga, sir. Welcome po sa DCBB. Good morning, sir. Hello, good morning. Ayun, andyan na sa linya si Jail Superintendent J-Rex Bustinera. Sir, kumustahin lang muna namin sa pangkalahatan, kumusta yung naging pagsalubong ng Kapaskuhan sa ating mga piitan na nasasakupan ng BJMP? So far po, generally safe and peaceful naman po ang ating celebration ng Christmas sa BJMP facilities natin. Wala naman tayong any negative incident report na natatanggap. Sir, para lang alam ng ating mga kababayan, paano ba sinasalubong ang Kapaskuhan at Bagong Taon sa ating mga piitan? Extended ba yung oras ng pagbisita o meron bang mga espesyal na programa ang BJMP para sa mga PDL? Yes, tama po kayo. Mostly visitation po ang nangyayari dito. At expected na rin po kasi lalo-lalo po sa mga kulungan natin na nasa probinsya na dumadagsa din po yung mga kamag-anak ng PDL natin. At sa ganitong pagkakataon po talaga ay nag-extend po ng visiting hours. So nagkakaroon ng special consideration ng ating mga jails. Depende ho yun sa jails at ang BJMP naman ho ay kumbaga dinidelegate na namin sa mga warden yun. Depende sa situation at dami ng dalaw, pwede ho talaga mag-extend ng kanilang visiting hours. Ganun din ho pag New Year celebration. Dahil bawat piitan, iba-iba ang sitwasyon. Pero sir, paano yan? Tulad niyan ngayon, papalapit ang Bagong Taon. Siyempre, ang celebration madalas gabi. Umaabot ba? Hanggang anong oras pinapayagan yung mga bisita na makasama yung mga kanilang mahal sa buhay na nakapiit? Una po, hindi ho pwede mag-overnight stay sa ating mga piitan. Pinagbabawal ho namin yon. For as long as makakauwi ng maaga ang mga dalaw natin at hindi naman, of course, super late. Lalo-lalo pag New Year, sa experience ho namin yan, nung kami ay nasa jail, yung pinapatapos ang dalaw na, kumbaga, baka ma-disgrasya naman sila paglabas ng mga putukan sa daan, mga ganun ho. Depende ho talaga yan sa jail facility. Madalas ho, not later than 7 p.m. yun. Ganun yung usually na nangyayari. Pero anong oras ba, sir, pangkaraniwan tinatapos yung pagbisita kada araw? Kadalasan ho hanggang 5 p.m. lang po. Kaya ngayon pinapayagan kahit hanggang alas 7. Depende sa sitwasyon sa mga piitan. So, ibig sabihin, sir, yung pagsalubong sa Noche Buena, Medianoche, yung mga PDL na lang magkakasama sa loob ng piitan. Tama po, yung mga PDL na lang po yun at mga kasalo nila o sa selda nila. Doon po yun. Kasi sinusunod pa rin ho namin yung schedule naman po ng mga PDL sa loob. Kung sila ho ay head count ng 10 p.m. na, at i-padlock na sila, masusunod pa rin ho yan over any celebration. Paano, sir, yung halimbawa mga nakakulong sa mga malalayong probinsya o nakakulong sa Metro Manila pero yung mga kamag-anak ay nasa probinsya? Meron bang ginagawa kahit online visitation para makamusta o pwedeng tumawag yung mga PDL sa kanilang mga mahal sa buhay? Yes, tama na, magandang tanong ho yan. Meron naman ho lahat ng mga jails natin na tinatawag na e-dalaw. Meron hong mga tablet o mga computer devices na exclusive para ho dyan at pinapayagan naman ho natin yun magamit ng mga PDL. Yun ho, minsan napapagbigyan natin ang kahit, depende sa kahit anong oras naman ho yun. Lalo ho kung yung mga kamag-anak nila ay nasa abroad, timeline differences, kaya pinagbibigyan naman yun yung case-to-case basis. Ayun. So, pero ngayong holiday season, sir, meron bang mga nag-avail ng ganyang programa? Definitely meron po, marami. Tuloy-tuloy ho kasi yan at araw-araw ho, pinapayagan naman yun. Hindi lang holiday season, tama? Yes, tama. Kahit hindi ho holiday, available ho ang e-dalaw system natin. Tapos, sir, may mga nagtatanong dito, pasensya ka na, hindi namin to. May mga nagtatanong lang, kumusta raw yung mga naging pagsalubong sa Kapaskuhan itong mga nakulong dahil sa flood control project? Sel, iba-iba itong pinagkulungan nila, tama? Tama ho, iba-iba ho yan. Meron ho tayong Quezon City Jail, DPWH officials. Meron naman sa Lapu-Lapu City Jail, yung DPWH and mga contractor. Sir, yun sa Lapu-Lapu muna, kung saan nakakulong ang Diskaya. Kumusta, sir, ang naging pagsalubong sa Kapaskuhan? So far po, actually, wala hong dumalaw dahil ito ay online visit lang.
Ang mostly ang visitation niya ay galing sa kanyang lawyer at ang pagkain niya ay pinapadala sa loob na sa ini-inspection naman ho natin. Ayun. Yun ho yung nangyari ng Pasko sa kanila. Kayo ba, sir, ang BJMP ba nakapagkomento na doon sa petisyon ng kampo ni Diskaya na mailipat siya muli sa NBI? Opo, tayo ho ay nagsumiti na rin kasi binigyan ho tayo ng hindi hihigit sa 10 araw. Wala na hong pasok sa mga susunod na araw kaya ipinadala na ho ng warden natin. At sa atin naman ho, ang komento lang naman natin ay handang-handa ang BJMP facility kahit sino pa man ho ang makulong na high profile. Ayun. Oo. Tapos yung mga dating opisyal ng DPWH na nakapiit din sa ating mga kulungan dito sa Quezon City, kumusta naman yung kanila naging pagsalubong sa Kapaskuhan? So far, maayos naman ho. Ito ho ay may mga dinalaw na pailan-ilan at wala naman ho tayong any negative incident report na natanggap. Kasi ho nakatutok rin ho tayo sa lahat ng mga high-profile cases natin for security reasons. At so far, wala naman ho tayong any incident na makikita natin na any concern sa kanya. Ayun. Sir, may nagtanong lang din to, no? Para dun sa mga lalo ngayong holiday season, syempre, ang priority diyan yung pamilya, yung asawa o yung anak. May bilang ba kung hanggang ilan lang yung pwedeng sumama sa pagdalaw sa kanilang mahal sa buhay? Sa polisiya ho ng BJMP, not more than 5. Pero depende ho sa naman yun sa sitwasyon, napapakiusapan naman ho yan, lalong-lalo kung galing abroad o uwi na, napagbibigyan naman. No? Pero ang generally, not more than 5 ho yan. Oo. May panghuli na lang, sir, kumusta ang paghahanda ng BJMP ngayong, syempre, nung Pasko, marami-rami, kung may bilang ba kayo, sir, kung ilan yung dumalaw noong 24 at 25? Sorry, wala po akong exact numbers. Oo. Pero sir, ano yung ginagawa niyong paghahanda para naman ngayong bisperas at sa mismong araw ng bagong taon? Malamang marami din ang mga dadalaw sa kanilang mahal sa buhay na nakapiit. Tama ho, katulad din ho nung pag-celebrate natin itong pag-prepare natin ngayong Pasko, ganun din ho sa pagdalaw, may mga additional security consideration tayo laban sa mga paputok, pag-iingay habang nasa loob ng piitan. At yung pagdadalaw naman ho, hindi naman ho natin papayagan na lalabas na ang dalaw sila ay delikado na sa daan dahil sa putukan. So, mostly mga ganun ho, pareho lang ho ang consideration natin dyan. Sir, matanong ko lang, pag Medianoche ba, tsaka Noche Buena, ganun pa rin ba yung pagkain ng ating mga PDL? At tsaka yung oras? Opo, ganun pa rin ho. Meron ho tayong, kung ano yung budget nila, yun naman ho. Kaya lang ho, kung may dalawang yung dalaw nila, mga lutong pagkain, ng mga handa, pinapayagan naman ho natin. Huwag lang sobra-sobra dahil baka mapanis naman ho, sumakit ng tiyan at kami rin ho ang magdadala sa ospital. Pero generally, pinapayagan po yung mga ganyang situation, mga pagkain galing sa labas. Yung sir, yung misa, tulad niya nung 24 at 25, may misa naman sa loob ng ating mga piitan para dun sa mga PDL, lalo na yung mga Katoliko. Yes, tama ho, magandang tanong ho yan. Meron ho tayong mga ganyan na celebration at nagpupunta, may mga chaplain ho tayo at pinapapunta rin ho yung mga pare na nasa community para mag-celebrate ng ganyan. Ayun Maraming salamat po, Jail Superintendent J-Rex Busenera. Happy New Year, sir. Mabuhay po kayo dyan sa BJMP. Maraming salamat din po. Mabuhay po. Magandang umaga. Yan po ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Hilingan, walang pinoprotektahan.